Lord, marami pong salamat sa umaga pong ito. Lord, kami po ay patuloy na nagpupuri, Lord God, sa kabutihan mo, Panginoon, sa kadakilaan mo. Lord, we pray, Lord God, that you will continue to speak unto us, Lord. Let our hearts be open. Come, O Lord. We, your servants, are listening. Speak, O Lord. Holy Spirit, we pray that you would guard our hearts, Lord God, and make our hearts open, Panginoon, wide open to receive and embrace your word. I pray for your anointing, O God. Itago niyo po ako, Panginoon, sa iyong likuran. Nawa ikaw po ang mahayag. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Okay, good morning po ulit. Last week, kagaya ng sinabi ni Ate Ana, ay pinag-aralan po natin ang Faith 101. Kamusta na po ang ating Faith 101? So, the basics of faith, at isa sa mga gusto ko pong i-highlight is that, ang sabi ng ating pastor, the best ability that we can learn in this life is the ability to believe and trust God. Sabihin mo nga sa katabi mo, kamusta ang abilidad mong ito? Ang abilidad para manampalataya at magtiwala sa ating Panginoon. Ngayon po, ang ating pong pag-uusapan naman ay under God is able pa rin. Sabi nga ni Pastor ay 1 year po natin itong tema. Faith 101, faith that believes in the promise. Faith that believes in the promise. So, magfo-focus po tayo sa Romans chapter 8, verse 28. Okay, hello. Ayan. May kwento po sa history ng bowling. Hindi po ako magaling dito sa bowling, kaya medyo babasahin ko po. Pag nagbo-bowling po kami, naalala ko ang pinaka-first bowling ko ay ang tawag ko doon ay itcha-itcha. Ayan. Doon saan nga ba yun, Yam? Ayan, sa BRC, dito along the highway. So, it was in the January 18, 2010, amateur bowler Bill Fong was just 3 rolls away from perfection. So, meron po siyang 3 consecutive perfect game. So, ang 3 consecutive perfect game ay 900. In the history of bowling, so sa history daw po ng bowling, meron lamang pong 21 perfect series. So, nung nandoon na po siya sa frame 33, pagkatapos po niyang i-strike yung bola, ay talagang nagsisigawan yung mga tao kasi napakagaling po niya. The crowd went wild, so kinuha po niya, ginather niya yung kanyang mga bowling at papunta na po siya sa frame 35. Ayan, and the crowd went wild. Pero parang merong nangyari po way back doon sa 2 frames back nung siya ay naglalaro, doon sa frame 34. Ayan, medyo nagsimula siyang magpawis ng sobra. Talagang pinagpapawisan po siya. Tapos pakiramdam po niya, nahihilo po siya. Yun po yung kanyang pakiramdam. Pero isang roll na lang, isang tira na lang po ng bowling, isang itcha na lang ng bola ng bowling, makakamit na po niya ang history in the making. At yun nga po ang kanyang ginawa, initsa po niya yung bola, at pagka-itsa po niya, bago pa po makalapit yung bola papunta doon sa pin, nagsisigawan na yung mga tao kasi sa mga naglalaro ng bowling, alam nila kung perfect yung pagkakahagis, kung tama yung posisyon ng bola. Alam po nila, kaya nagsisigawan po silang lahat at nagpapalakpakan. This is history. So tinamaan nga po ang mga pins at ang pang-10 pin ay nag-ikot-ikot, gumalaw, nag-wiggle-wiggle at tumayo po siya ulit sa kanyang base. 899, 1 pin short of perfection. So heartbroken po siya na yung inaakala niya, wow, best na, perfect na, this is it. I'm making a history. Not only in my life, but in the world. Pero
Wala. Umuwi po siya, yung pakiramdam po niya na naramdaman po niya ay hindi pa rin nag-improve. Yung mga walls, para daw silang gumigewang, gumagalaw, nagsuka po siya hanggang sa tinulog po niya ito. Kinaumagahan siya po ay na-stroke. At nagkaroon po siya ng surgery at the age of 46. At kahit na meron lamang siyang 70% chance na ma-survive yung surgery na iyon, ay na-survive po niya. Sabi po ng doktor sa kanya, ang isang bagay lamang na nakapagligtas ng kanyang buhay during that time na siya ay na-stroke, ay yung gabi ng 899 na score. Na yung pang-10 pin na hindi tumumba, ang dahilan kung bakit hindi siya na-stroke. Dahil kung yun ay tumumba lahat at nakuha niya yung perfect score, yung kanyang dugo ay tataas ng husto at on the spot, immediately, patay siya. I've known someone like that the moment that he received his promotion, as in pagkaabot sa kanya ng papel, ng sobrang pinagpipray niyang promotion at winurk out po niya talaga, right on the spot, bumulagta po siya, dead on arrival. Minsan, yung mga bagay na akala po natin, pangit, sa paningin natin, iba sa paningin ng ating Panginoon. Amen? Minsan, yung mga inaakala nating hindi maganda, may plano si Lord para sa atin doon. Another history, one of our experience as church, meron po tayong kabataan before one of our song leaders that we are leading. Si Jeanette, alam ko, as per Kuya Pert, nasa Maldives na po siya. During the time of, I cannot remember anong time po yun, kung naalala po niyo yung BSU field trip tragedy, na kung saan 7 mga estudyante ng BSU ang nalunod at namatay. So ang kwento po ay, nung mag-field trip na po sila, pagsakay po nila, sumakay ang mga kaibigan niya sa bus, pagsakay po niya sa bus, nakita niya, puno na yung bus, yung first batch. At nandun ang kanyang mga kaibigan. And one of her friends ay, alam ko, artista, or in the EB Babes, one of the EB Babes. Isa doon ang kanyang kaibigan. Tapos nagtampo siya, sabi niya, nagalit siya sa mga kaibigan niya at nagtampo, sabi niya, grabe naman, hindi man lang ako pinag-reserve ng upuan. So bumaba siya ng bus na yon, na feeling niya, he felt unconsidered, parang hindi siya na-value, parang hindi man lang siya sinaalang-alang, binigyan ng importansya ng kanyang mga kaibigan, bumaba po siya. Not knowing that after that, yung unang bus na yon, magkakaroon ng trahedya. What she thought was bad, kagaya ng ating inawit, God intended it for good. At sa kanyang testimony, sabi niya, grabe, nagagalit ako pero hindi ko alam, yun pala mismo yung dahilan para iligtas ako ng ating Panginoon sa isang trahedya. Sometimes the way we think things are different, or most of the time, from God views things. Alam po natin na maraming bagay ang nangyayari, bad. Sometimes siguro natanong nyo na to, no? Why bad things happen to good people? Natanong nyo na po ba yun? Ayan, so maraming mga bagay na nangyayari sa atin, like pandemic, minsan national or minsan international crisis pa, like COVID pandemic. At sa atin po, as national crisis po natin, itong nagdaang Typhoon Katrina. Minsan ang mga bad things na nangyayari po sa atin ay resulta ng mga desisyon, ayan, or bad conduct, bad things. Marami po tayong alam. Pero ngayon po, habang makikinig po tayo sa mensahe ng Panginoon through Romans 8:28, salamat po kay Pastor David Jeremiah for this exhortation. Christians have a unique way of processing life when bad things happen to us as Christians. The truth about
Romans 8:28 can change the way we think. Paano tayo mag-isip? Paano natin tignan yung mga bagay-bagay? Pinapakalma po niya yung espiritu natin sa panahon ng talagang bumabagyo. Imagine nyo, no? Sabi sa Facebook, piliin mo ang Pilipinas. Bakit? Lagpas tao na yung baha. Makikita mo yung mga tao tumatambling sa baha at mga lumalangoy. Meron pa sila mga kaba-kaba yung sinasakyan. You see, there are good things that we can see out of the bad things. Romans 8:28 is the secret of resilience and irrepressible joy. So yung joy na hindi pwedeng manakaw, ito po yung promise ng Panginoon sa atin. It meets the challenges you are facing, we are facing right now. Ano po ba yung challenges na pinagdadaanan po natin ngayon? It is God's guarantee. Sabi nga po, para siyang malambot na unan, parang alam mo yung hindi ko alam sino sa inyo dito yung may ortho bed, di ba? O kaya yung memory foam na bed. Para siyang memory foam bed and pillows ng mga Christian na kung saan yung time na pagod tayo, pwede tayong lumagak doon at magpahinga at ramdamin or maramdaman ang pangako ng ating Panginoon. Sabi po sa Romans chapter 8, verse 28, pwede po ba tayo tumayo saglit? Isang verse lamang po ito. Basahin po natin ng malakas. Ayan. For some of us, kahit nakapikit, kayang basahin to. And we know that God works all things together for the good who love Him, those called according to His purpose. Sa Tagalog, alam natin na sa lahat ng bagay, sa Kanya na tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat alam ng Diyos noon pa man kung sino ang Kanyang magiging anak. Maaari na po tayong maupo. Ayan. And we know that all things God work together for our good. Alam nyo, napakahirap pong, sabi po natin, faith that believes in the promise, napakahirap pong magkaroon ng pananampalataya o paniwalaan ang isang pangako, lalo na kung hindi po natin naiintindihan. Ano po yung katotohanan sa pangako na yon? Ano yung truth about that promise? So the truth about that promise, pag-aaralan po natin, 5 po ito, ay number 1, it is definite. And we know. It is a definite promise. And we know. Napaka-importante po na malaman natin kung ano yung alam natin. Napakahalaga po nun, that you know what you know. Na sure tayo doon. Sa panahon po natin ngayon na ang daming fake news, ang daming yung mga, hindi mo na alam eh. May nakita ako sa GC nila Sis Christine, ng life group nila, may shinare sila doon na isang vlog tungkol sa isang magandang kainan. Nag-PM ako agad kay Sis Christine, sabi ko, galing na dyan sila, Pastor. It's a trap. Unlilitsyon daw po. Ayun, so, napakahirap pong tignan yung bagay, yung katotohanan sa isang bagay. Pero napakahalaga po na malaman po natin ano po ba yung alam natin at ito po ba ay nakasalig sa katotohanan ng ating Panginoon. I am here, nandito po ako para sabihin sa inyo that it is important to know. Tanungin mo nga yung katabi mo, anong alam mo? What do you know? Kaya kami po ni Pastor Albert at ng mga life group leaders ay committed po na magturo po sa inyo ng mga bagay na alam natin tungkol sa salita ng ating Panginoon. Actually, kung nagtataka po kayo, si Pastor, originally dapat nung Friday pa, nasa Pangasinan po kami. Kaming buong pamilya. So nakaset po kami doon. Inimbita po natin si Pastor Ray as our speaker. Anniversary po nila ngayon. At si Pastor Albert ang speaker. Mas nauna po sila actually na nag-invite sa atin bago po tayo nag-invite sa kanila. Ayun, so ang tagal na po namin naghahanap ng speaker. Wala kaming mahanap.
At kinuha nga ni Pastor Albert si William, nagkasakit naman. Sabi ko, Lord. So last minute, nung Friday, nung Saturday, naninimbang pa kami, anong gagawin nating adjustment? Sabi ko, sige, maiwan na ako. Go ka na. Alangan naman ako pumunta doon. Ano? So nagpunta si Pastor Albert. So, you know what? Kung katabi mo yung life group leader mo, sa ganun kahirap nang magturo sa atin ng mga bagay na katotohanan, tungkol sa salita ng Panginoon, abay, magpasalamat ka po sa life group leader mo. Na kinukulit ka at binibigyan ka ng oras at ng lakas ng panahon at ng resources na mamasahiyan para ituro sa atin at malaman natin ang mga bagay na dapat malaman natin. Amen? We want to know the truth that God tells us. The word know is used 1,098 times in the Bible at yung we know, yung word na we know, ay ginamit po siya 5 times sa book of Romans. Na sinasabi po niya dito, Paul says that we can know beyond all doubt that every aspect of our life is in the hands of God and divinely used by the Lord, not only to manifest His glory, but also to work out for our ultimate blessing. So it's a definite promise. Sure, totoo, positive, absolute, accurate. Amen? And we know that all things God work together for our good. It is in the Bible. Nasa Bible po ito. Hindi po natin kailangan ng counselor, ng mataas na pastor, ng bishop, ng ano man, para malaman natin ito that God works all things. At alam niyo po ba, na kung sa salitang ito, kung wala po yung we know na salita at ang nakalagay lang po is that all things work together for our good. Di ba napakagandang pangako pa rin siya? But all things work together for good. Pero napakagandang assurance na sinasabi ng Bible that we know. Ibig sabihin, alam natin. Alam natin that God works together for our good. Si Paul po ay sinasabi po niya yung mga bagay na alam natin, our ability to know. Halimbawa sa verse 22, tignan po natin ang ating mga Bible, sabi niya, for we know that the whole creation groans. Lagi nga sinasabi, we know, alam natin. Alam mo at alam ko, may mga bagay na, alam nyo yun, obvious. Alam natin, pero hindi natin pinapansin. But it's obvious. So, right now, we are telling you that we should know. Dapat alam po natin. Alam po natin yung mga bagay na ito, kagaya ng nangyari sa Typhoon Katrina. We know that people groan. Ito yung mga reality sa ating buhay. Multiple realities. May reality tayo ng pagluha, pagtangis, pains, hurts, betrayal, losses. These are all real. Kasi sabi nga, and we know that the creation groan. Pero sinabi po ng ating pastor, napakahalaga po na alam natin, meron tayong multiple realities. Ibig sabihin, totoo yung pinagdadaanan mo, totoong mahirap to, totoong masakit to, pero maraming bagay na totoo, na mabuti ang Diyos, na kasama mo ang Diyos, na ipagtatanggol ka ng ating Panginoon. Ito po yung one of the wonderful or beautiful realities that we need to know. That in the midst of the ugliness of life, there is that beauty that we know God works all together for our good. Na ginagawa ng Panginoon lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. It's a sweet truth that we know all things work together for good. Sabi po na Donald Gray, basahin po natin ito. Sabi po niya, it would be wonderful if all things work together for our good without our knowing it. Na hindi natin alam, di ba? Maganda na alam natin na lahat ng maganda na lahat ng bagay ay nagwo-work para sa atin. Na hindi natin alam na nagwo-work pala siya. Amen? Pero hindi ba mas napakalaking assurance na yung alam mo
na God will work all things together for our good. Sabi po niya, but it is possible that here and now to know that all things work together for our good. Amen? The fact is to claim a new power in your life that we will calm the turbulence and bring quiet and confidence in the whole life or in your whole life. Nothing can touch me unless God, it passes through God, the will of God, and God has a plan for my life. God is working according to a fixed, eternal purpose, and we know that all things work together for our good. Amen? Sabi po sa Romans chapter 8, alam niyo po, ito yung beautiful realities na alam po natin that God works for our good. Number 1, we know. Number 2, God works for our good. Pero sa kabila ng mga bagay na alam natin, ang reality ay may mga bagay na hindi rin tayo alam. Amen? Tingnan po natin ang verse 26. Sabi po niya dito, likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know how to pray. Lord, Ate Ais, paano nangyari yun na hindi natin alam mag-pray? Parang, alam niyo po, napakaganda ng verse na to, hindi po siya nagkataon na sila po ay magkasama. Hindi po siya nagkataon na halos magkasunod po siya. Sabi nga dito, natitignan natin, hindi siya accidental adjacent to one another. One verse about knowing, and we know, and one verse about not knowing. Amen? So it gives such peace na, alam niyo po, ito yung isa sa mga bagay na mahirap lakaran sa ating mga Christians, na kapag nagdadaan tayo sa pagsubok, minsan hindi mo alam, Lord, alam ko na may gagawin ka, pero Lord, paano to? Paano to? Paano ko to malalagpasan? Paano ko to pagdadaanan? Alam niyo yun, yung alam mong may plano si Lord, pero sa bigat, hirap, sakit na pinagdadaanan mo, dumadating sa point na hindi mo na alam, Lord, ano pa bang ipagpipray ko? Paano ko pa ba ipagpipray to? Yun yung ibig sabihin ng verse na yun. Just this week, how many people I have talked to, mga nakausap, personal, phone, kahit nung nagmi-meeting po kami ng mga leaders, na habang nakikinig ako sa kanila, wala akong ibang magawa kundi makinangis, makiiyak na. Sabi ko, Lord, hindi ko alam paano ipagpipray ito. Lord, hindi ko alam ano nang sasabihin. And we just cry out to the Lord. Alam niyo po ba yung ibig kong sabihin? Yung sa bigat ng problema pinagdadaanan mo, Lord, hindi ko na alam. Na sa sobrang sakit, wala ka nang masabi kundi umiiyak ka na lang. Remember Hannah? Nasabi, hindi maintindihan, parang lasing. Why? Because she was pouring out her heart. And that is the best prayer. Amen? Yun yung best prayer. When we cry out to the Lord and pour out our heart and ourself, our emotions, all of us to our God. Alam po natin that God is in control. Pero alam niyo yon, yung alam mo dito, alam mo may gagawin si Lord. Tapos dito, alam mo, eto yung outcome. Pero yung dito sa gitna, syempre lalakad ka eh. So habang naglalakad ka, iniisip mo, alam niyo yung takot, yung kaba? Yung uncertainty na, Lord, tama ba to? Lord, ano tong nangyayari? Nakaka-relate po ba kayo? Ako lang po ba to? Amen? There are things that we know and there are things that we do not know. Pero faith fact, we may not know how it is working out, but we do know how it will turn out
for our good. Pwede bang sabihin natin to? For our good. Amen. Sabi nga, and we know that God works all things together for the good of those who love Him. Principle, isa sa mga paradoxical things about being Christian is this. We are often the most certain about the ultimate when we are the most uncertain about the immediate. Ano ibig sabihin natin? Parang alalim po ata. We are often most certain about the ultimate when we are most uncertain about the immediate. Eto, umamin po kayo Kahit wag sa akin, sa katabi mo na lang, sikuin mo yung katabi mo kung umaamin ka. Kailan mo nasasabi yung linyang to? Alam kong may magandang plano si Lord. Kailan mo nasasabi yan? Pag masaya ka? When all things is working together for your good? Pag okay lahat? O yung time na may pinagdadaanan kang hindi mo maintindihan at parang, Lord, mababaliw na po ata ako sa pinagdadaanan ko. Kailan mo nasasabi yun? Di ba yung time na hindi mo na alam yung gagawin, saka ka mas lalong nakakampante, mas lalong nagiging totoo sa'yo yung mga bagay na ultimate. And what is that ultimate? That God is good. That God is working. That God is on our side. That God fights our battle. That God has a plan and that God has won the victory. Amen? Kaya minsan inaalaw ni Lord yung mga ganong bagay para maging sigurado tayo sa mga bagay na totoo at pwede nating panindigan. Nasabi nyo na po ba dito? Ito? Ilang beses nyo na po bang nasabi yan? Yung humahagal ko, alam ko sis, may plano si Lord. Pero iniisip mo, Lord, anong plano? Paano? Anong gagawin ko? Pero alam mo, may plano si Lord. God is working for our good. Truth, faith is knowing God is working out and He knows how it will turn out. God said, for I know the plans I have for you. Alam ko, plano ko sa iyo, anak. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. That's how it will turn out. You will not be harmed. Amen? So it's a definite promise. And second, it is a divine promise. The truth about God's promise or the promise, it is divine. That God works. And we know that God works. Sabihin nga po natin, God works. Yun po yung inawit namin kanina. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. Di ba kinakanta natin to? Pumipikit-pikit pa tayo, nakataas yung ating mga kamay. God is working for us and He is at work in us. That's the principle. So, si Lord ay nag-work para sa atin at si Lord ay nag-work sa atin. Sa ating damdamin, sa ating pinagdadaanan. Sa bawat detalye ng ating buhay, God is working. And you know that all things God work together for the good of those who love Him. Hindi tayo mapapagod na uulit-ulitin to. Ito po yung panghahawakan natin, lalo na sa panahon na kagaya ng pinagdadaanan ng bawat isa. This is a tough time. Kahit saan ka po lumingon. Iniisip nyo mga nasa abroad, chill, okay ang buhay nila. But when you talk to them, there are battles that we fight that they fight that we don't know. Faith believes in the promise and it is not knowing how it will work. It is understanding that God is working it out. Amen? Tignan po natin, sa verse 28, ay yung Romans 8:28, pag si Lord ay hindi nagwo-work, yung Romans 8:28 will not work. Hindi siya gagana. Kung hindi kikilos si Lord. So it's assurance that God is working diretso, energetically, purposefully, talagang He never stopped working. It is God who is bringing this good about
on behalf of those who love Him. God works for those who love Him. Sana yung awit na inaawit po natin na Waymaker ay hindi lamang po awit, kundi maging katotohanan sa ating buhay. That He really never stopped working in our midst. Amen? Ito po yung napakagandang assurance. Sabi po sa Isaiah 64 verse 4, "Since the world began, no ear has heard, and no eye has seen, a God like you who works those who wait for Him." Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, willing to wait ka ba? Willing to wait. Minsan po kasi kapag nandun tayo sa crisis o yung kumakabog-kabog yung dibdib natin, parang ang tagal, gusto natin lahat mangyari na on the spot. We want everything to happen now, instant. Pero sabi ni Lord, wait upon me, I'm working on it. May isa pong pastor, a pastor returned to the pulpit 10 days after losing his son. So, ang pastor ay bumalik po sa pagpipreach 10 days after pong mamatayan ng anak. By reading the verse, and we know that all things God works for the good of those who love Him. Makikita po doon sa preaching niya na siya ay nag-i-struggle. At sinabi po niya, hindi ko po kayang buhayin ang aking anak. I cannot make my son's death fit into this passage. It is impossible for me to see how anything good can come out of it. Yet I realize that I only see in part and know in part. We have to understand na kung yung nakikita natin ay partial lang din yung nauunawaan natin. Tama po? It is like a miracle of a shipyard. Sa mga may asawa pong or kapamilya, kapatid, kakilala na seaman, ma-amaze po tayo kung gaano kalalaki ang barko. Amen? Yung mga cargo, tanker, mga yung mga iba, napakalalaking barko. Pero subukan niyo pong tanggalin ang isang part doon sa barko. Halimbawa, tanggalin mo yung, tanggalin mo? Isang railing. Ihulog mo sa dagat. Malulunod. Tanggalin mo yung umiikot, yung rudder. Ihulog mo sa dagat. Anong mangyayari? Lulubog. Kasi ang steel, hindi lumulutang. So, bawat bahagi ng barko, pag tinanggal mo at initsa mo sa dagat, lulubog. So, paanong pag pinagsama-sama mo sila, lumulutang? That's the miracle of God works in our life. Amen? Paano po nangyari yon? Sabi nga dito, if you take any single part of the steel plate out of the hole, I should rather throw it into the ocean, it will sink to the bottom. Hindi po nagpo-float. But when the shipbuilders finish the last plate, pag naikabit na po ito, that massive ship, napakalaki, thousands of people ang naisasakay nga at mga gamit, mga daang sasakyan, it floats. Taken by itself. So, ang ginawa po niya, yung kamatayan ng kanyang anak, ay kinuha niya, pinulot niya, at initsa po niya sa dagat ng Romans 8:28 para doon malunog. At pag dumating yung time na sabi niya, when the eternal shipbuilder has finally finished, when God worked out His perfect design, and even this senseless tragedy will somehow work out for God's purpose and my eternal good. Nakikita po ba natin yon? Minsan po kasi tinitignan natin part by part. Mahirap yung ganon, pag titignan mo part by part. Parang Lego, pag tinitignan mo para saan ba to, may Lego sila, Jethro, nagkalat kung ano-anong napupulot ko, may maliit, may malaki, may iba-ibang size. Hindi ko maintindihan. Pero pag sila na pong magkakapatid ang naglaro and they put it together, sabi ko, wow, ganda, bahay. Tapos ina-explain pa nila, may mga divider, binubuksan ni Jethro, Mama look, this is the bed.
Oo, kasama nga si Dylan doon gumagawa silang this is Dylan, this is me, this is Saya, this is Jaya. Kasama ata ang church. Hindi ko alam kung Noah's Ark yung binibuild nila. Okay? So, may plano po si Lord. Kailangan po nating makita siya. Yung sitwasyon natin, tignan po natin, wag sa lens ng sitwasyon natin, kundi sa lens ng ating Panginoon, in the lens of Romans 8:28. Third, faith that believes the promise embrace the truth that, third, it is a definite promise. All things. All things. Lahat. Sabihin niyo po, all things. Pag sinabing all things, anong ibig sabihin? Lahat. All. All means all. And that's all. Okay? All means all and that's all. Meaning it is concisive, it is final. All things means it's total, buo, lahat. At kasama po dito, kung aatras po tayo, kung hawak niyo po ang inyong mga Bible at ilagay niyo lamang po doon sa Romans 8, chapter 8. Kung titignan po natin ito, yung all na tinutukoy po dito sa verse 28, kasama yung verse 17. Yung suffering sa verse 17. Yung groaning, yung paghihinagpis, yung daing doon sa verse 23. In other words, lahat po ng negative sa ating buhay na mga nangyayari ay merong positive purpose in God's execution of His plan. Amen? Pwede po bang palakpakan natin si Lord? Walang nakakalampas sa paningin ng ating Panginoon. Truth, God promise allows no restriction and no condition. Lahat ng nangyayari, at lahat ng mangyayari, covered ng pangako ng Panginoon, and they will all work together for your good. Amen? Wag po natin tingnan. Sometimes, when we see it as individual parts, napakahirap intindihin na i-define mo. Nung time na masaya ka, sasabihin mo, mabuti si Lord. Nung time na may pagsubok, Lord, namamalo ka. Pagpapalo ang binibigay mo. Let us not look at it. God's promise is unconditional and absolute. That's the truth. Amen? God's promise is unconditional and absolute. Principle, when we begin to understand that God has ultimate plan for our lives, it begins to free us up of our own spirit to know God is in control. Diba? Doon tayo nagkakaroon, naranasan nyo na yon. Yung time na kaiisip mo talagang hindi ka napapayapa, hindi ka nakakatulog. Pero sa oras na ibigay mo ito sa Panginoon at tignan mo yung kung anong nangyayari sa'yo, doon sa pangako ng Panginoon, doon ka nagkakaroon ng kapayapaan. Doon napapalaya ang ating espiritu, doon tayo nakakahinga. Nararanasan niyo po ba yun? Yung the more na iniisip mo yung problema, parang ang sikip, hindi ka makahinga. Parang may nakadagan sa dibdib mo. Naranasan niyo na po ba yun? But the moment we realize that God is all-powerful, we free up our spirit. Hindi po natin dito kinakancel. Hindi po natin sinasabi na parang, okay, yung pain, hindi totoo yan. I-cancel mo yan. Wag mong isipin yan. Yung pinagdaanan mo, ay nasaktan ka, wala yan. Wag mong pansinin. Hindi po ganun yung ibig natin sabihin. Hindi po natin dinidisregard yung pangit na nangyari sa'yo, na nasaktan ka, na nahirapan ka, anuman yung naramdaman mo. Anuman yung naparanas sa'yo, hindi po natin dinidisregard. Hindi po natin sinasabi na itong mga bagay na ito ay mabuti. When we say that God works all things together for our good. Dahil hatred is not love. Lies is not truth. Diba? Ang kasinungalingan ay hindi katotohanan. Maraming kasamaan sa mundong ito, pero ang sinasabi po natin dito, yes, masama ito, pero kayang gamitin ito ni Lord, kunin ito ni Lord, at ayusin para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. God brings good out of evil. Amen? That's the truth. Genesis chapter 50 verse 20. Sabi niya, as for you, you meant
evil against me, but God meant it for good, to bring about that many people should be kept alive as they are today. Naalala niyo si Joseph? Sa pagbabasahin natin ng Bible, hindi niya sinasabing, oh, okay lang yan, Joseph, wag kang umiyak. Parang trinidor ka lang naman ng, ng mga kapatid mo, parang binenta ka lang naman, parang pinalabas lang naman na patay ka na. Hindi nila sinasabing okay lang yan. Ang sinasabi dito, sa verse po na ito, masama yung intention mo, it's evil. Ayaw ng Panginoon yan. Pero yung masamang plano mo sa akin, kayang baliktarin ni Lord para sa ikabubuti ko at ng mga taong nasa paligid ko. Amen? Can we praise God for that truth? Faith believes in God's promise even in the midst of suffering and persecutions and trials. Si Lord, inaalaw po niya ang lahat ng bagay sa ating mga anak. Hindi po tayo exempted, kagaya ng testimony na narinig po natin kay Jorin. We can relate some way, somehow to her. Diba? Na hindi porket Christian tayo o nagsaserve tayo, wala nang masamang mangyayari sa atin, wala nang karamdaman, exempted tayo. Meron, pero God will turn it out for our ultimate blessing. Ano man yung sitwasyon po natin. He will produce it for our ultimate good. In other words, Paul is not expressing faith in the goodness of all things, but Paul is expressing faith in the goodness of God. So yung faith it's not in the goodness of things that happens good, but faith is in the goodness of our God. Amen? Fourth, it is dynamic. Together for good. Dynamic po siya. Sino po dito yung nakabili na ng jigsaw puzzle? Yung malaki. Nabuo niyo po ba? Diba? Sino dito yung bibili, sabi nga, bubuuin ko to. Tapos, hindi ko alam, nakalahati niyo po ba na habang tinitignan mo siya piece by piece, parang it doesn't make sense. Saan ba to nag-fit? Saan ba to pupunta? Lalo na yung maliliit. Tapos ang dami nila, pag binili mo, titignan mo yung picture, kaganda. So ito yung outcome. Amen? Yun yung pinagdadaanan natin. Ang ganda ng picture, for I know the plans you have for me. Plans to prosper me. Tapos pagbukas mo, pagtingin mo sa buhay mo, ano to? Parang, alam mo yun, it's total chaos. Parang nothing seems to fall on their proper places. Nangyari na yon, when it rains, it pours. Parang Typhoon Katrina, lahat talaga sabog-sabog, gulo-gulo. Doon ka napapaisip, Lord, parang wala naman po ata. But God is telling us, na kagaya ng sinabi po ng anak ni Peter Tanchi, wag nating i-define your circumstances, wag nating i-define si Lord sa ating circumstances, pero i-define natin yung circumstances natin ayon sa kabutihan at katotohanan tungkol sa ating Panginoon. And we know that God works all things together for good. Paul uses this interesting expression to describe how God is working on our behalf. He says, all things work together. He uses actually the Greek word. Ayan. Ang Greek word po nito ay sanergeo. Medyo mahirap to eh. Hindi ako expert dito. Ayan. Which means, from this word, we get the word synergism. Ayan, synergism. Sa mga, asan si ate, Annalyn? Ayan, naalam ko, naiintindahan to na ate Allen. So synergism is the working together of various elements to produce an effect that's greater than and often completely different from the sum of each element. So dalawang element, okay, na pinagmo-merge, pinagsasama, para magkaroon siya ng mas magandang effect at medyo iba compared dun sa hiwalay sila. Example na lang asin. Ang asin po ay composed of
to poison. Alam niyo po ba na lason ng asin? Ang asin po ay lason. Ordinary salt table, it is composed of two poison, sodium and chlorine. But when put together, it becomes salt. Hindi ko po ma-imagine ang itlog na walang asin. Alam niyo yan? O balot na walang asin, or french fries na walang asin, pritong isda na walang asin. Imagine nyo paanong ang isang lason ay ginagamit ng Panginoon when God put it together. It becomes good. It is good. Sabihin mo nga sa katimo mo, palapakan po natin, Lord, it is good. Parang cake. O, sa mga nagbe-bake naman, yung cake may baking soda, may ano ba yon, mga baking powder. Subukan mo kainin yun isa-isa. Tignan ko kung hindi ka masuka. Nakakasuka. Natikman nyo na ba yun? Ang sagwa ng lasa. Pagkakainin mo sila, titikman mo sila isa-isa. Pero sa isang magaling na baker, alam niya gaano kadaming asukal, gaano kadaming baking soda, gaano kadami ng bawat ingredients, kung paano haluin, anong unang ilalagay, and boom! Mary Grace cake. Kagutom. Ano kayong lasa na? Ano na sa SM yun eh. Diba? Ano yung isa, yung sikat na ano? Contis cake. Diba? So, si Lord, imagine natin that our life is in the hand of our Lord. Alam niya gaano kadami ng lahat ng bagay. How much of pain, how much of joy, how much of blessing, how much of suffering. And then God mixed them all together lovingly. Amen? For our good. Faith, fact. God is capable of measuring out and mixing up things in our life to produce the best final product. Diba? Mas nagiging compassionate po tayo, loving, understanding dahil sa mga pinagdadaanan natin. Baka kasi alam ko mahirap yun, diba? Mas tumutulong po tayo, nagre-rescue tayo. Alam niyo po sa panaderya, napakahalaga po yung pagmimix ng yeast, ng asin, ng harina. At alam niyo po kung paano siya ginagawa. Talagang ngayon po kasi meron ng machine eh. Pero noon talagang minamasa yan. Okay? Dapat buo yung muscles mo, dapat ikaw si Hercules. Talagang pinipress po yun, press, ang tawag doon, kneading. Para yung asin at yung yeast kumalat po doon sa harina, buong harina. So, pinipress down po siya, ibig sabihin, dinidikdik talagang pinipress. Dahil kung hindi po siya na-press ng maayos, na-knead ng maayos, hindi po siya magra-rise. Parang buhay natin. If we are not being pressed through the process, we will not rise. Amen? Di ba pagkatapos i-press, live for 1 hour. So may mga time na gano'n, Lord, iniwanan mo ko. Pagkatapos kong pagdaanan to, iniwanan ka. Sandali lang. Those who wait upon the Lord, inaantay ka ni Lord, umaalsa ka. And God sees that. It is important. Our life is in the hand of our great God. Trust His process. Amen? So, first, it is a definite promise. And we know, alam po natin. Second, it is a divine promise that God works. It's divine. 3, it is a definite promise. He works all things, lahat. 4, it is a dynamic process together for our good. And 5th and last, it is defined. Those who love God and those who are called according to His purpose. Now, this is the most absolute part. Yung verse po na binasa natin, Romans 8:28. Lahat po ito absolute. Yung unang 4. It is definite promise, we know. It is divine promise, God works. It is a definitive promise, all things. It is a dynamic promise, together for good. And now, we go down to something that is not that absolute. It's absolute that God will work it out for good. It's absolute that God is working all things.
It's absolute that God is working. It's the absolute truth. Pero dito po, makikita po natin, we are absolutely to know that the absolute, all things work together for our good, na mabuti ang Panginoon. Pero ito po yung truth. Basahin po natin. This promise does not apply absolutely to everyone. It is a precondition that we must met before, it is a precondition that we must met before this promise does its work. The Bible says that the promise that we have just explained and we have outlined belongs to certain group of people. Sino po? Those who love Him. Kaya magtatanong tayo, kung mabuti si Lord, bakit ganito? Kung mabuti si Lord, bakit ganyan? God is telling us, eto yung promise, dito siya nag-a-apply. Parang ganito yan, okay, free check-up or free sa sine, sa SM Cinema, free ang sinihan. That's absolute. But what is defined is that it is free for those who are seniors. Tama? Kailangan senior ka muna bago maging free. So reflection po natin, if it works for those who love Him, do we love God? Do we love God? Walang question dun sa apat. Ang kailangan magtanong tayo dun sa huli. Do we love God? And sometimes, binabaliktad natin. Kina-question natin si Lord, Lord, akala ko may plano ka. Lord, akala ko kumikilos ka. God is asking us, do you love me? Diba tinanong si Peter, do you love me? 3 times. God is asking us, do you love me? Although that's another context. Sabi po natin, faith 101, faith that believes in the promise. We say that faith believes in the promise, but how do we describe a believer? Paano po ba natin i-describe yung believer? Paano po natin i-describe? Paano po ba natin mamahalin si Lord? Paano po ba natin ito i-describe? Sabi po sa Bible, napakasimple po, a believer is a person who loves God. Believers are described in the Bible simply as those who love God. Nandyan po ba yan? Ayan. This is the truth. Na bago natin sabihin, I have faith that believes. The question is, are we a believer? Are we a believer? Therefore, know that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and mercy of 1,000 generations with those who love Him. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Psalms 145 verse 20, the Lord preserves all who love Him. Sino daw pong pre-preserve ni Lord? Lahat ng umiibig sa Kanya. 1 Corinthians chapter 2 verse 9, paborito po natin ito, lalo na sa encounter. No eye has seen, no ear has heard, nor entered into the heart of a man the things which God has prepared for those who love Him. 1 Corinthians chapter 8 verse 3, but if everyone loves God, this one is known by Him. Again, a believer is simply a person who loves God. Are we a person who loves God? Are we a believer? Tatanungin niyo po ako, Ate Ais, paano po natin masasabi na, paano ko maipapakita na mahal ko si Lord, na love ko si Lord? Paano yun? Paano mo mamahalin kung hindi mo siya nakikita? Paano mo nga naman siya mamahalin? Minsan yung asawa nga natin, nakikita na natin, nayayakap natin. Minsan, hindi mo pa maramdaman yung pagmamahal pag galit kay. Di ba? So, how do we do that? The Bible says, keep His command. The Bible says, feed His sheep.
God says, remain in my love. God says, remain in my word. That's how we show love to our Lord. Kamusta po yung marriage natin? If we love God, how is our marriage? If we love God, how is our relationship with our children, siblings, mga kapatid mo? Kamusta po ang relationship natin sa ating mga anak? Kamusta po ang life group natin? Are we supporting it? We say, yes, Lord, we love you. Sis, 1 taon ka nang wala sa life group. Asan ka na, sis? Oo, love ko pa rin naman si Lord. Hindi ako nawawala. There should be something that's tangible that we can see that we love God. Meron sanang evidence. Kamusta po tayo? Yung katabi mo na, kamusta mo na ba yan? We say we love God. Natanong mo na ba, kapatid, kamusta ka na? Okay ka lang ba? Nakamayan mo ba yan? Nasabi mo bang, kaya mo yan? That's loving God. Amen? Sabi po sa Bible, pag binigyan niyo po ang isang anak ng Panginoon o ang servant ng Panginoon ng isang basong tubig, ginawa mo yon sa Panginoon. So ibig sabihin, pag tinulungan mong isang kapatid, tinulungan mo ang Panginoon. Ginawa mo yon sa Panginoon. So ibig sabihin, pag inaway mo yan, sinong inaway mo? Sinong kaaway mo? Ayan, tumataas na yung kiling sasabihin. Oh, ayan, hindi ako inaaway mo, si Lord. Mayos ka. Ayan. So nilalighten up lang natin. In the jury, it is easy to understand this promise that all things work together for good. It is easy to understand, pero yung hayaan po natin na maging blood natin siya, na when we are cut, what comes out of our blood is this, na mahal natin ang Panginoon. It is one of the most difficult tasks for Christians. I believe I've heard it this week. Ang hirap pong maging Christian. Yes, hindi lang mahirap, imposible kung wala ang biyaya ng Panginoon. Faith fact, it is not only believing in God, but it is believing God. Hindi lang yung naniniwala tayo sa Panginoon, kundi maniwala tayo sa Panginoon. Faith fact, live a life of radical, faithful living. Maging faithful po tayo. Maging tapat po tayo. Ayan, yung katabi mong yan, kasama na natin sa Saturday yan. Kasi love niya si Lord. Amen? So, preparation. Makikita mo yan sa life group mo, makikita mo yan, mag-share. Sabi niya, kapatid, attend na tayo. Bakit? Love niya si Lord. Last story po, bago po tayo mag-close. Mag-close na po tayo. Sa story ng sheep. Ganito po palang ginagawa sa mga sheep. So, merong isang balde, malaking lalagyan ng tubig na may chemical. So, ang isang shepherd ay kukunin niya yung sheep at ilalagay niya doon sa balde ng chemicals for sanitation and disinfection. So, anong gagawin ng sheep? Yung sheep magpupumiglas na tumakas. Tatakas yan. Tatakas at tatakas yan sa time na pinupurify siya. Di ba minsan tayo pag pinuprune, tumatakas tayo kay Lord. Pero kailangan siya. So, ang gagawin ng shepherd, kukunin niya yung sheep, hahawakan niya sa tenga, hahawakan niya sa matatatakpan, pati yung ilong, ilulublob niya doon sa tubig. Now, imagine nyo kung anong naiisip ng sheep pag tayo yung sheep. Lord, akala ko mahal mo ko. Lord, ba't mo ako nilulunod dito? Lord, nalulunod na ako sa problema. But we should trust God's process. Diba sabi ng kanta, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. Kung hindi po natin nakikita yung pagkilos ni Lord, manampalataya po tayo sa napakabuti, busilak na puso ng ating Panginoon. That God loves us. Again, can we read that one last verse? Tumayo po tayo.
I don't know about you. Yun ba yung pakiramdam mo ngayon? Remember, it's our job. It's not our job to know how it will work. It's our job to know that we are in the love of our Lord. Na nandun tayo sa presensya niya. Pa-flash po ng verse, sabi nga, and we know, one last verse po natin, i-declare po natin ito. Kuya Pert. Romans 8:28. Sige, basahin po natin ng malakas. And we know that God works all things together for the good of those who love Him, who are called according to His purpose. Kapatid, manatili po tayong tapat sa ating pag-ibig sa Panginoon at sa calling na binigay ng ating Panginoon. Someday, titignan tayo, we will look back and we will say, Lord, napakabuti mo. Madalas po, pag ako po ay kumakausap ng mga lumalapit po sa amin for prayer, sabi ko, anak, kapatid, ngayon umiiyak tayo kasi masakit at mabigat yung pinagdadaan mo. But someday, time will come in God's faithful time. Babalikan natin yung araw na to. At iiyak tayo. Bakit? Napakabuti ni Lord. When we are at dead end, we will see the deliverance of the Lord because He who promised is faithful. Let us pray. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa salita niyo. Lord, narito po kami. Lord, if some of us, for some reasons, Lord God, nalayo sa iyong pagmamahal, nagduda sa iyong pagmamahal, nagtanong sa iyong pagmamahal, Lord, amin pong dinadalangin sa umagang ito. Uli, turuan niyo po kami kung kinakailangan, Lord, step by step. Turuan niyo po kaming manatiling, umiibig at nagtatapat sa iyo. Lord, kung sa gitna ng problema, Lord God, hindi namin alam ang gagawin. Hindi rin namin alam paano i-express yung love kasi, Lord, mabigat. Lord, give us a peace that comes from your promise that you will never leave us nor forsake us. Salamat po, Panginoon. Purihin ang dakilain ka. Lord, I lift to you up everyone in this room. Lord, I pray, let them see your victory. Let them see that you are working. Let them see, Lord God, that you are working all things for their good, for the good of those who love you. We receive it, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working.